Dumaldal na naman po si Panelo. Sabi ni Panelo mga kababayan, si Atty. Sal Panelo, yung impeachment na niya, walang legal basis yan, walang constitutional basis. Yung tatlo daw na mga nakabinbin, nakafile na mga kasong impeachment laban kay Sara Duterte, walang legal basis na, walang constitutional basis. Pinagkakaisahan sila ng apat na puwersa. Pinagkakaisahan lang daw mga kababayan ng apat na puwersa. Si Panelo mga kababayan talagang assuming pagkampo ng mga Duterte po. Assuming masyado. Supreme Court ka ba para sabihin mong walang constitutional basis yung impeachment? Member ka ba ng Committee on Justice ng Kongreso para sabihin mo na walang legal basis? Ang magdedetermine yan kung ang constitutional, yung Supreme Court. At saka, itong impeachment, trabaho ito. Exclusive ng trabaho ng Congress. Sila magdedetermine kung may legal basis o wala, sufficient in form and in substance. Hindi po kayo. Masyado kayong assuming. Tumayo lang kayo na abogado. Sabi nga ang tatayo daw na abogado sa impeachment si Digong. Lalo yan mapapasubo si Sara Duterte. Kasi nga po, lahat ng trouble ni Sara, ang nagturo nito si Digong. Malamang sa malamang, mapadali yung conviction sa kanya sa Senado. Pag ang abogadong nag-advise kay Sara at sa team ng kanyang mga abogado, si Digong, tulad ng hearing sa Senado at saka sa Quadcom, si Digong mismo ang nagpasubo. Nagpasubo sa sarili niya, inadmit niya. Tapos sabay laglag kay Bato. Sabi ni Digong, yanan niyang senador, si Senator Bato. That's squad din yan. Sige, did squad. Sabi ni man, ang joke-joke man lang niya, yung dating walang joke-joke doon. Naka-oath sila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, kasi ang totoo niyan, dapat nating paniwalaan itong mga analysis, mga pronouncement ng Congress. Kasi ngayon po, ang approval ratings ng Congress, lalo yung Quadcom, napakataas. Ang ibig sabihin, approve ng majority ng ating mga mamamayang Filipino. 61% sa survey result ng Pulse Asia. Saka si Sara Duterte gustong ipa-impeach ng 41%. Majority ng mga mamamayang Filipino pabor sa impeachment po. You see? Tapos sasabihin ni Panelo, walang legal basis, walang constitutional basis. Member ka ng Congress, ng Committee on Justice, na silang magdedetermine yan. Supreme Court ka para sabihin mo ganyan. Kahit ka abogado, pwede ka lang magsabi ng inyong mga legal opinion. Pero ang magdidetermine kung may legal basis siya, yung competent authority, hindi po kayo. Click subscribe muna po mga kababayan dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office.
At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating topic mga kababayan. Assuming talaga itong kababayan ko pong si Panelo, wala daw legal basis at constitutional basis ang impeachment complaint laban kay Sara. Sabi dito, katwiran ni Panelo, pinagkaisan lang umano si BP Sara dahil ayaw daw ng mga nasabing puwersa na maging presidente ito ng bansa sa 2028. Yung mga kaso niya na kinakaharap na impeachable offense, nasabi ng Congress Secretary General, verified na niya. Base yun sa kanyang mga maling aksyon. Kumbaga, mangyari na hindi siya makatakbo, ma-disqualify siya kasi na-impeach. Lahat ito po, consequences ng kanyang mga maling ginawa. Hindi dahil sa pinagkaisahan siya. Kasi kahit siya pagkaisahan, kung wala man siyang kasalanang ginawa, ano ang magiging base? Bakit siya ipapa-impeach? Inapakalinaw po yung kanyang mga kamali ang ginawa, hayag sa publiko. Yung paggamit niya ng confidential funds, yung pagiging arrogante niya na ayaw niyang sagutin ng maayos, ayaw niya ng public accountability. At napatunayan sa congressional hearing, ang daming mga beneficiaries na multo. Talagang nilustay. Tapos sasabihin ni Panelo na pinagkakaisan lang, malabo po. Kaya nga, tuwang-tuwa yung ating mga congressmen kasi lumalabas sa survey, approve ng publiko, ng majority ng ating mga mamamayang Filipino yung kanilang ginagawa. Ang mga puwersang tinutukoy ni Panelo ay ang mga nasa kaliwa dahil kilala ang mga Duterte sa paglaban daw sa mga komunistang rebelde. Pangalawa, grupo ng mga Katoliko na galit sa dating Pangulo. At pangatlo, grupo ng mga dilaw na gusto umanong magbalik sa pwesto. Yan mga kababayan yung mga aligasyon ni Attorney Sal Panelo na hindi man po kapanipaniwala. Ang maniniwala niyang kabayan Panelo, kayo-kayo lang. Kaya nga doon sa Tokyo, Japan, nang bumisita si Sara para makipag-meet and greet, hindi nga mag-20 yung pumunta. Hindi mag-20 po. BP Sara visits Tokyo for meet and greet with Pinoy supporters. Yan na lang po ang natitira sa Japan. Hindi mag-20. Ibig sabihin, nagsipag-alisa na yung mga dating bumoto sa kanya. Kasi binoto si Sara Duterte kasi ka-unity ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang malinaw na katotohanan. O ngayon, ito yung kapanipaniwala. Itong sinabi mga kababayan ni Tingog Party List, Congressman Asidre. Sabi niya, pag-aabuso, bullying, entitlement, publiko umay na sa Duterte style ng governance, sabi ng congressman. Ito yung analysis niya sa result ng survey, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng People's Tonight, kung pagbabatayan ang mga resulta ng nakalipas na surveys, kung saan 41% ng mga Pilipino ang pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, na tuloy-tuloy ang pagdaos-dos ng trust rating. Bukod sa 61% ng mga Filipino ang gustong ituloy ang Quadcom ng Kamara ang mga investigasyon nito laban sa mga patayan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapahiwatig na dumadami ang mga hindi sumasang-ayon sa estilo ng politika ng pamilya Duterte. Yan ang tama po na mga analysis, truthful na analysis, pero yung mga analysis ni Panelo, malabo po, napakalayo sa katotohanan. Kaya malabong paniwalaan ng mga tao. Kaya kukunti na lang, mga kababayan, ang mga followers nila, nalusaw na.
Kaya nga ginagamit na lang nila po itong Rally for Peace, Peace Rally ng INC. Nakikisakay yung mga DDS po. So sabi dito sa balita, naniniwala si Asidre na fed up na ang mga Pilipino sa mga karahasan, pagpatay o manoy, pag-abuso sa kapangyarihan at kinikwestiyong paggastos ng pondo na inuugnay sa pamilya Duterte. Either we stand by the wayside and allow this type of politics to continue, or we take a firm stand to hold the Dutertes accountable. The choice is ours. Our silence enables impunity, but our courage can spark change. Payag mga kababayan ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre. Tama po. And in fact, pag hindi ito itinuloy, yung impeachment, hindi tinanggal si Sara Duterte, mawawala ng tiwala po sa gobyerno ang ating mga mamamayang Pilipino. Kasi ang ibig sabihin, kinukonsinti po ang mga maling gawa. Kaya po, sa tingin ko, naghihintay lang po ng timing ang ating mga majority congressmen para sa pag-endorse. Pag nakita nilang magtatagumpay po sa Senado, doon man lang po yan. Sa Congress, magtatagumpay siya. May-impeach siya sa Congress. Ang tanong kasi, makukonvict ba siya sa Senado? Kasi magbubutuhan po yung mga senador. Kung marami yung kakampi doon sa Senado ni Sara, sayang yung impeachment, ma-acquit man lang siya. Although, tayo naman ang mga mamamayang Filipino, ang pwedeng riskback natin po, tablahin yung mga senador. Tanggalin natin sa Senado through election. Kaya nga po, tuloy hindi before election yung impeachment, importante po na yung mga kaalyado ng mga Duterte, huwag po nating iboboto. Iboto na lang natin yung ilang mga dilawan. Pandagdag doon sa mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mga senador. Di ba? Para sigurado. Anyway, importante din na mga kababayan yung tinatawag na checks and balance. Hindi man po pwede na lahat lang kaalyado ng ating Pangulo para mayroon tayong tinatawag na vibrant democracy. Tama ba? Sabi po ni Asidre, kung pagbabatayan ang resulta ng latest surveys, na habang nabubunyag sa publiko ang mga usaping iniugnay sa pamilya ni BP Sara, mas lalo namang nagiging malinaw sa publiko ang uri ng leader na nais nilang mamuno sa mga Pilipino. This is not just about one person or one family. It is about a shift in our collective consciousness. As a nation, Filipinos want leaders who will govern with integrity, compassion, and a clear vision for the future. Not leaders who thrive on impunity and entitlement, sabi ni Asidre. Yan po. Fed up na yung mga mamamayang Filipino. They are tired of the same old Duterte-style politics, a culture of impunity, bullying tactics, and decisions that prioritize power over public service. Obserbasyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Bulok na politika po eh. Tingnan ninyo ang gawin ni Bato. Yung mga investigasyon ni Bato po sa Senado, hindi man para sa sa mga mamamayang Filipino, kundi lahat para paglingkuran si Digong at saka si Sara, pati si Kibuloy. Payag kayo sa ganyang uri mga kababayan ng mga tao. Nagsisweldo sa atin sa taxes ng mga mamamayang Filipino, ang pinaglilingkuran hindi man tayo, kundi isang pamilya lang at mga barkada nila. Sayang ng buwis, mga kababayan. Sayang ng pasweldo sa kanila. So tama ito, truthful analysis mga kababayan ni Asidre. Pag-abuso, bullying, entitlement. Publiko, umay na, fed up na sa Duterte style, sabi po ni Asidre. Duterte style politics. Sawang-sawa na sa kanila po. Kaya makikita ninyo, pasadsad ng pasadsad ang ratings po ni Sara. Kaya yung ambisyon niya, walang problema mag-ambisyon siya. Tumakbo siya kung pwede pa siyang tumakbo sa hindi siya ma-impeach sa 2028. Pag nanalo siya, di wow. Yan kung mangyayari pa ang kanyang pangarap. Kasi magdidetermine yan, mga kababayan, kung siya uupo o hindi, ang mga mamamayang Filipino. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.